رب العالمين وبه نستعين في أمور الدين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sa Kanya lamang tayo humihingi ng kapatawaran at tulong hinggil sa mga makamundong pangangailangan at sa mapangrelihiyon na pangangailangan. Naway ang habag at kapayapaan ay mapasalahat ng mga propeta, lalo't higit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sahaba, at sa lahat ng mga taong tumahak sa tamang landas. Sumaatin nawa ang kapayapaan, habag-awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, alhamdulillah, mga akhawat, sapagkat muli na naman tayong pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na tayo ay magtipon-tipon sa programang ito ng Akhawati fil Islam Organization na naway maging makabuluhan para sa ating lahat ang mga paalala at kaalamang maririnig natin mula sa ating butihing tagapagsalita at naway maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat tawfiq na ipapahayag niya sa ating ngayong gabi. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, hindi na po natin patatagalin pa, pakinggan na po natin ang ating butihing lecturer sa araw o gabing ito. Walang iba kundi ang ating butihing ustad na si Ustad Salman. Mula sa ang kanyang topic, bago ko makalimutan sa pero ang katotohanan ng iman. Ustad, kung naririnig niyo po ako, falyatafaddal ziyadatukal mashkura halan wa basaratan ala lihawa'il fadaiyah. Ya, Ustad. Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli mga kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walang sumagot. May boses ba ako o nakamute ako? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah. Yung ating paksa, hinamo ko lamang mga kapatid sa librong inyong nakikita, Al-Aqidatul Muyassara min al-Kitab al-Aziz wa Sunnatul Mutahhara. Ang author nito ay si Sheikh Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadi. Ito ay ang kanyang takhasus ay Aqida. Professor siya ng Al-Qasim University. Sikat siya dito sa Kingdom. Okay. At ini-encourage ko lamang din kayo na kung mayroon kayong time, sinend ko kay Sister Rabia Ali ang kopya ng libro kasama yung translation na hindi pa na-edit. Para encouragement lang na basa-basahin ninyo kung mayroon kayong time. At ang paksa natin doon sa page 112, ang pamagat, ang katotohanan ng iman, haqiqatul iman. Pinili ko mga kapatid ang paksang ito na kung saan may kaugnayan sa ating mahahalagang paniniwala. Konektado ito sa ating aqida. Tungkol sa katotohanan ng iman. Tungkol sa katangiang ikinararangal ng mga Muslim na matawag na mga mu'minun, mga mananampalataya. Dahil alam naman natin kung kaya nagbabasa ng Quran, kapag ninais niya Allah na magsalita sa mga mananampalataya, ay nagsasabi sa kanila gamit ang katangiang ito, ya ayyuhalladhina amanu, sa mga nagbabasa ng Quran. Lagi natin itong nababasa, na ang kahulugan sa ating wika o mga sumampalataya. Ang pananampalataya ay napakahalaga sapagkat ito ang susi ng tunay na kaligayahan ayon sa ating paniniwala. At ito rin ang panuntunan ng ating pamumuhay dito sa mundong ito. At alam natin, ang iman din ang dahilan ng kapanatagan o kapayapaan, katatagan,
yung anong tawag dito, kalinisang puri at karangalan. Siyempre ang kabaliktaran, ang kawalan ng iman, ito naman ang dahilan ng pangamba, takot, at siyempre kabaliktaran ng karangalan at kalinisang puri, yung sangkot sa mga masasamang bisyo. Gayon din naman ang pananampalataya ay dakilang biyaya at kaloob na nararapat pasalamatan. Pero kalakip ng biyayang ito ay mayroon pa raw biyaya na higit na dakila kaysa sa basta pananampalataya lamang. At ito ay ang biyaya ng tinatawag na tamis ng iman, na kung saan sinasabi ng mga salaf, ito daw ang paraiso ng mundo at sekreto ng kaligayahan ng isang tao sa mundo at kabilang buhay. Ang biyaya pong ito na biyaya ng tamis ng pananampalataya o tamis ng pagtalima o paggawa ng mga mabubuting gawa ay hindi po makakamta ng bawat tao. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Dhaka ta'amul imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Nakalasap ng tamis ng iman ang sinumang nalugod kay Allah bilang Rabb, sa Islam bilang relihiyon, at kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Rasul. Ang tamis po ng pananampalataya ay dakilang sarap na matatagpuan ng isang tao sa puso niya. Kapanatagan sa puso, pagnanais sa mga kabutihan o paggawa ng mga mabubuting gawa, at pag-ibig din sa mga taong gumagawa ng mga kabutihan. Ang tamis na ito ay hindi nalalasap ng sinuman maliban lamang sa isang tao na, anong tawag dito sa ating lingwahe? Napagtanto ba? Napagtanto? O naunawaan? O naunawaan ito ng tao matapos na siya ay napagkaitan o walang pananampalataya dati. Ang tinutukoy ko dito mga kapatid, gaya ng mga Muslim na dating suwail, yung mga pasaway na mga kapatid, o kaya yung dating mga kupar, halimbawa dati Krisyano, na natagpuan nila ang tuwid na pananampalataya at niyakap ito, doon lamang nila napagtanto ang tamis ng iman. Ang tamis ng paggawa ng mga mabubuting gawa o tamis ng pagtalima sa mga kautusan ni Allah na dating wala sa kanilang buhay noong sila'y naliligaw pa ng landas. Kaya naman, makikita natin sa mga kapatid na dating suwail at nanumbalik sa Islam at dating mga kupad na yumakap ng Islam, na makikita natin ang iba nga umiiyak nang sila ay nanumbalik. Ang iba ay umiyak nang sila ay nagsyahada. Ito'y iyak sa galak, ligaya, at pangungunyapit nila sa Islam dahil sa napagtanto nilang tamis ng iman, kapanatagan sa pananampalatayang ito, pagsisisi sa nakaraan nilang buhay, at panghihinayang sa mga oras na lumipas sa kanilang buhay na wala pa silang pananampalataya. Kaya naman, ang tamis ng iman ay tamis na nalalasap ng puso. Ito'y kaligayahan ng puso at kapanatagan ng sarili. Sinabi ni Ibrahim bin Adham ang salita niyang ito, rahimahullah. Ito ay masyadong sikat na salita. Siguro marami sa inyong nakikinig, memoryado ito. Law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki manahnu alay manahnu fihi minan na'im la jaladuna alayhi bisuyuf. Kung alam lamang ng mga hari at mga anak ng mga hari ang tinatamasa nating kaligayahan, ay talagang kakalabanin nila tayo
na gamit ang mga espada. Okay, dito sa ating libro na inyong nakikita dyan sa inyong mga screen, Haqiqatul Iman, ang katotohanan ng iman. Sinabi ng may akda, yung una nating tatalakayin, patungkol sa iman, ang pananampalataya ay pagsasabi at paggawa. Qaulun wa amalun. Ito po ang buod na pakahulugan ng iman sa atin sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang pananampalataya ay ang kabuuan po ng ating relihiyon, ang iman. Dahil ito, binigyan ito ng pakahulugan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na qaulun wa amalun, pagsasabi at paggawa. Sabi ng may akda, pagsasabi ng puso at dila at paggawa ng puso, dila at mga bahagi ng katawan. Kaya naman, binigyang pakahulugan nila ang realidad ng pananampalataya na ito'y binubuo ng pagsasabi at paggawa. Qaulun wa amalun. Hindi maaari na ang pananampalataya ay pagsasabi lamang, gayon din naman hindi ang paggawa lamang ang pananampalataya. Bagkus ay ang pagsasama ng dalawang ito. Ang pakahulugan nilang ito na ang iman ay pagsasabi at paggawa ay naglalaman po, ito naglalaman ang dalawang salitang ito ng 5 mga pundasyon o haliging mahalaga na siyang katotohanan ng iman. Sabi na may akda, ang pagsasabi ng puso ay ang paniniwala nila, pagpapatuon nito at ang pagtanggap nito. Ito ay ang nilalaman ng puso, itong unang binanggit na pagsasabi ng puso. Sunod, ang pagsasabi ng dila ay ang pagbigkas nito ng salita ng Islam at ang pagpapahayag nito ng dalawang pagsasaksi, dalawang syahada na nangahulugan ng pagbigkas ng dalawang syahada, yung tinatawag nating syahadatain, at ang pagpapahayag ng pagtanggap ng pananampalatayang Islam. Dahil hindi maaring ito ring ang pagmumuslim ng tao, ng isang tao, maliban lamang sa pagbigkas ng dalawang syahada na ito. Ito ang pinto ng pagmumuslim na kung saan alam natin na sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga nagpasyang magmuslim noon, binibigkas lamang nila sa harap ng isang Muslim. Pansinin ha, binibigkas nila sa harap ng sinumang Muslim. Walang tinatawag na otorisadong tagapasyahada na sasabihin nila, asyhadu la ilaha illallah. Yun ang unang syahada. Ikalawa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang sunod, sinabi na may akda, ang paggawa ng puso ay ang isinasagawa nito ng mga layunin at mga pagnanais, gaya ng pangamba, pag-aasam, at pananalig. Al-khawfu, ar-raja'u, wat tawakkul. Kung mayroong pagsasabi ng puso, pansinin po ninyo mga kapatid, mayroon naman na paggawa ng puso. Maaring isipin nyo, ano bang kaibahan ng pagsasabi ng puso at paggawa ng puso? Bakit ganito ang sinasabi ng mga ulama? Yan, mapagtanto natin yan mga kapatid kapag lagi nating pagbulay-bulayan yung ating paniniwala. Ano ba ang realidad patungkol dito sa tinatawag na iman? Ang pagsasabi ng puso ay ang paniniwala at patutuo natin ang nabanggit sa itaas. Napaniwalaan mo na si Allah ang karapat-dapat ng pagsamba, na siya ay isa at kaisa-isa. Ito ang tinatawag na aslul iman. Aslul iman o pinakamababang hangganan
ng pananampalataya hangganan na kung saan hindi mo pwedeng lampasan na kapag kalinampasan mo ito, ikaw ay isang kafir na. At ang paggawa naman ng puso, pansin nyo ha, karagdagan. Karagdagan. At inshallah, sana maabot pa natin yung paksang ang iman at ang mga mu'min ay nagkakalamangan, nagkakaiba-iba, na kung saan maaari matalakay din natin na ang mga ligaw na sikta ay salungat ang kanilang paniniwala dito. Ang masaklap, maraming mga paniniwala ng ligaw na sikta na tinatangkilik ng nakararami sa ating mga Muslim na maaaring hindi natin napapansin dahil sa hindi natin pinag-aralan ng detalye ang ating paniniwala. Ulitin ko na ang paggawa naman ng puso ay ang karagdagan sa pagsasabi ng puso. At ito ay isinasagawa ng puso na mga layunin, yung mga niya at mga pagnanais, kagaya sa pag-ibig, al-khawf, ar-raja, at ang tawakkul. Dito tayo sa paggawa ng dila. Ang sinasambit-sambit, sabi ng may akda nito na zikir, yung binabanggit natin na mga zikir, dua, at tilawa. Ang tilawang tinutukoy yung pagre-recite ng namemorya nating aya o mga sura ng Quran. Ang paggawa naman ng dila, ito yung karagdagan sa pagsasabi ng dila na atin ang nabanggit dito sa unahan, karagdagan. Ang pagsasabi ng dila ay ang pagbigkas ng tao ng dalawang syahada. Samantalang ang paggawa ng dila, ito ay ang karagdagan sa pagbibigkas ng dalawang syahada na kabilang sa tinatawag na mga ibadat pauliya o mga pagsambang sinasabi na gaya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng zikir, pagbabasa ng Quran, pagdudua, yung al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yung pagdadakwa tungo kay Allah, at syempre yung pangkalahatang mga mabubuting salita na kung saan ini-encourage tayo bilang mga Muslim na magsalita ng kabutihan, kasi ang pangkalahatang mga kabutihan yan ay karagdagan sa paggawa ng dila, tinatawag na paggawa ng dila. At ang ikalima, ang paggawa ng mga bahagi ng katawan. Ito daw ang pagkilos ng mga bahagi ng katawan ng mga pagsambang pangkatawan. Ang ikalimang ito na pundasyon ay ang paggawang kaugnay sa mga bahagi ng ating katawan. Ito ay ang mga kilos ng mga bahagi ng katawan na kabilang halimbawa sa mga pagsambang pangkatawan na gaya sa pagtayo sa pagdarasal, yung pagyukod natin, yung pagruko, pagpapatira pa, o kaya pag-aalis ng mga nakakapinsala sa daan ayon sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o kaya ang pag-ikot, yung pagtawaf sa Kaaba, ang pagtayo sa Arafah doon sa mga nag-hajj, ang pagpukol ng bato sa Jamarat, ang pagsa'i sa pagitan ng Safa at Marwa, pagtulong sa mga mahihina, pagtulong sa mga mahihirap, yung mga nangangailangan, at lahat ng uri ng kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa. Dahil dito, ang pananampalataya sa ganitong pakahulugan ay kompletong pananampalataya. Ito yung kamilul iman, sapagkat ito'y nakasasaklaw sa pagsasalita ng puso at paggawa ng puso at pagsasalita ng dila at paggawa ng dila, at gayon din ang paggawa ng mga bahagi ng katawan. Inshallah mga kapatid, balik-balikan lamang ninyo yung kaibahan sa ating libro, at ang librong ito sinin ko kay Sister Ali Aradia. Tingnan lamang ninyo sa page 112 at balik-balikan ninyo at pag-aralang maigi. Ano ba ang kaibahan? Ano ba ang kaibahan ng pagsasalita ng puso at paggawa ng puso?
ang pagsasalita ng dila at paggawa ng dila na maaaring akalain ng nakararami, mukhang pareho lang naman yata. Ngayon, sinipi ng may akda ang talata sa Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Tanging ang mga mananampalataya ay ang mga kapag binanggit si Allah ay nasisindak, wajilat, nasisindak ang mga puso nila. At kapag binigkas sa kanila ang mga tanda niya, ay nadadaragdagan sila ng pananampalataya at sa Panginoon nila na nanalig sila. At sa Panginoon nila nananalig sila. Kapag binanggit si Allah, ay nasisindak, wajilat, qulubuhum, nangangamba, natatakot ang mga puso nila. At kapag binigkas sa kanila na ang tinutukoy ng mga talatang ito ay ang mga gawain ng puso. Tapos sa pangatlo, na mga nagpapanatili, alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na mga nagpapanatili o nagsasagawa ng pagdarasal at mula sa pinagkaloob namin sa kanila ay gumugugol. At ito naman ay kabilang sa mga paggawa ng mga bahagi ng katawan ang talatang 3 na ito. Sa pang-apat, ang mga iyon ay ang mga mananampalataya sa totoo. Ukol sa kanila ay mga antas sa ganang Panginoon nila, isang kapatawaran at isang panustos na masagana. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Tanging ang mga mananampalataya ay ang mga sumampalataya kay Allah sa sugo niya pagkatapos hindi sila nag-alinlangan at nakibaka sila sa pamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila sa landas ni Allah. Sa landas ni Allah. Sila ang mga nagpapatutuo at nananampalataya ng walang pag-alinlangan. At kalakip ng pananampalatayang ito ng walang pag-alinlangan ay ang gawaing pangkatawan na sinasabi, nakibaka sa daan ni Allah. Na sa pakikibaka, sa jihad, ay maranasan nilang iba't ibang hirap. At kung saan sa hulihan ng aya na ito ay sinabi ni Allah, sa hulihan ng aya, sabi niya, ulaika humus sadiqun. Ang mga iyon ay ang mga tapat. Sabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, okay, yung salin, al-imanu bid'un wa sab'un wa bid'un wa sittun syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ang pananampalataya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay may higit na 70 o higit na 60 sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsasabi na walang Diyos kundi si Allah, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakapipinsala palayo sa daan. Ang pagkakaroon ng hiya ay bahagi ng iman. Pansinin po ninyo mga kapatid ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam sa mga ito, faafdaluha, ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsasabi ng
La ilaha illallah, ito po ay nagpapahiwatig ng pagsasabi ng dila at paniniwala ng puso. Wa adanaha dito sa hadith, wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, at ang pinaka mababa sa mga ito ay ang pag-aalis na nakapipinsala palayo sa daan. Ito naman ang kabilang sa mga gawain ng mga bahagi ng katawan. Wal haya'u syu'batun minal iman, at ang pagkakaroon ng hiya ay bahagi ng iman. Ito naman ay paggawa ng puso, sapagkat ang hiya ay nagmumula sa puso. Sabi na may akda, ang pananampalataya ay may realidad na binubuo ng pagsasabi at paggawa. Tanda natin ha, qaulun wa amalun, sapagkat ito ay pagpapatotoong nag-oobliga ng pagsasabi at paggawa. Kaya ang pagkawala ng pagsasabi at paggawa ay isang patunay sa pagkawala ng pagpapatotoo. Ang mga salitang ito ay tumpak na tumpak, napakahalaga at buod. Ang pananampalataya ay pagpapatuong nasa puso, at ang pagpapatuong ito ay hindi magiging totoo. Kunyari ang syahada, hindi magiging totoong syahada kung wala ang resultang tanda ng pagpapatotoo. At ang resultang ito, yun nga, qaulun wa amalun, pagsasabi at paggawa. Kasi sinabi ng may akda, kaya ang pagkawala ng pagkawala ng pagsasabi at paggawa ay isang patunay sa pagkawala ng pagpapatotoo. Kaya naman, kapag wala ang pagsasabi at paggawa ay tanda na wala ang pagpapatotoo. Sa pagkakaroon po mga kapatid ng salungatan o trahanan, nagsyahada ka nang wala namang gawa. Dako tayo sa pangalawa mga kapatid, na ang pananampalataya sa sandali ng pagbubukod tangi, na nangahulugan na kapag binabanggit ang salitang iman ng mag-isa ay kasing kahulugan ng Islam. Sa sandali ng pagbubukod tangi, sa pagbanggit ng ibig sabihin, kapag binanggit ang salitang iman ng mag-isa, ito po ay sumasaklaw din sa Islam. At kapag binabanggit ang salitang Islam ng mag-isa, halimbawa sa isang talata, isang aya o kaya sa isang hadith, ito rin ay sumasaklaw sa iman. Bakit? Sabi ng mga akda, sapagkat ang Islam at ang iman ay tumutukoy sa relihiyon sa kabuuan nito. Ito'y kapag binanggit na magkahiwalay ang salitang iman at salitang Islam, ang mga ito ay nagsasama sa isang tinutukoy na relihiyon sa kabuuan nito. Nanangahulugan na kapag binanggit ng magkahiwalay ang salitang iman at salitang Islam sa isang pangungusap o sa isang parirala o kaya sa isang aya o kaya sa isang hadith, ang dalawang ito ay parihong sumasaklaw at tumutukoy sa relihiyon. Kapag ang salitang iman at salitang Islam ay magkahiwalay sa isang teksto ng Quran o hadith, ang mga ito ay nagsasama sa isang tinutukoy na relihiyon sa kabuuan. At ito'y gaya ng sinabi ni Allah, Inna ad-dina indallahi al-Islam, na maaaring memoryado nating lahat. Tapos sabi ng may akda, sa sandali naman ng pagkaugnay nito sa Islam. Ibig sabihin, sa sandali ng pagsasama ng salitang iman at salitang Islam, ang iman ay nangangahulugan ng paniniwalang panloob at ang Islam naman ay nangangahulugan ng gawaing lantad o panlabas.
Eh, ang bawat mu'min ay Muslim. Ngunit, hindi mu'min ang bawat Muslim. Inshallah, balik-balikan natin ang mga terminolohiya nito. Ano ba ang kaibahan? Ano ba ang kaibahan ng mu'min at saka Muslim? Na nangahulugan lamang mga kapatid, na ang iman ay higit na malawak ang saklaw kaysa sa salitang Islam. At ang nagtuturo ng kaibang ito ay ang salita ni Allah na kung saan ay sinipi ng may akda sa libro na ito. Sinabi niya, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ang salin, nagsabi ang mga Arabing disyerto, sumampalataya kami. Sabihin mo, hindi kayo sumampalataya, subalit sabihin ninyo, nagpasakop kami, nagmuslim kami, nag-Islam kami, aslam na, hindi pa pumasok ang pananampalataya sa mga puso ninyo. Kung tatalima kayo kay Allah at sa sugo niya, ay hindi siya babawas sa inyo mula sa mga gawa ninyo ng anuman. Tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Ang siping ito na may akta ay sa Al-Hujurat number 14 na ang ayat. Kung pansinin ninyo, sa ayat na ito, walakin qulu aslamna. Subalit sabihin ninyo, aslam na, nag-Muslim kami, nag-Islam kami o nagpasakop kami. Nang sinabi nila ng mga Arabing disyerto na kami ay sumampalataya, kami ay mga mu'mina, kami ay mayroon ng iman. Subalit sinabihan sila na hindi pa kayo sumampalataya. Hindi pa kayo sumampalataya. Bakos ay sabihin ninyo, aslam na, kami ay nag-Muslim na. Nang salita po sa aya na ito na ang salin ay kami ay nag-Muslim na, aslam na, ang salin ay nagpasakop kami na tumutukoy sa pagpapasakop sa kalooban ni Allah, ang pagmumuslim. Nilinaw sa talatang ito na ang unang baitang, mga kapatid, ng pagpapasok sa ating relihiyon, ang unang baitang ay ang baitang ng Islam. Sa unang baitang na ito, ay hindi ka pa nakapasok sa ikalawang baitang na yun nga ang iman. Kaya sinabi ni Allah, hindi pa pumasok ang pananampalataya sa mga puso ninyo. Kung tatalima kayo kay Allah sa sugo niya, ay hindi siya babawas sa inyo mula sa mga gawa ninyo ng anuman. Ang pangkat na ito ng mga Arabing disyerto, sila po ay nag-angkin na mayroon na silang iman. Na ang tinutukoy dito na iman, yung pag-aangkin nilang kompletong iman. Iman na mataas at siyang kailangan, samantalang sila ay mga bagong yaka pa lamang ng Islam. Kaya naman, ay hindi kinilala ni Allah ang pag-aangkin nilang ito. Bagkus ay itinuwid sila sa paggamit ng salita na aslam na. Ang salin, nagpasakop kami, na nangahulugan na nagampanan na nila ang pagpapasakop at pagsukong panlabas. At ito ang kahulugan ng Islam. Samantalang ang katotohanan naman ng iman na sinasagawa ng puso ay hindi palubos ayon sa salita ni Allah na walamma na sa lingwaheng Arabic, hindi pa. Ginamit sa talatang ito ang salitang lamma, hindi pa ang ating salit. Nakaiba ang kahulugan sa salitang lam. Lam, nang ibig sabihin hindi. Na nangahulugan na hindi palubusan ang kanilang iman.
kung ginamit nila ang salitang lam sa talatang ito na sinipi ng may akda, nangahulugan, na ang mga rabing disyertong ito ay mga munapikon sapagkat ito nangahulugan ng pagkakaila ng pananampalataya. Ganito po ang pananalita mga kapatid na ginagamit sa Quran. Napaka-metikuloso, matindi ang katumpakan. Sa salitang ito, ginamit ang salitang lamma na nagtuturo na may bahagyang iman pero wala pa ang kalubusan o kailangang iman na nagpapahiwatig na nalalapit na pagkakamit ng kalubusan ng iman. Dalako tayo sa ikatatlo. Ang pananampalataya ay nadaragdagan at nababawasan sa ibang mga sekta, mga kapatid. Taliwas ang kanilang paniniwala dito. Sabi ng may akda, nadadaragdan ito sa magitan ng kaalaman kay Allah, pagmumuni-muni sa mga pambatas na tanda niya, paggawa ng mga pagtalima at pag-iiwan ng mga pagsuway. Pansin natin ha, pambatas na tanda niya. Ang tinutukoy ng salitang ito na pambatas na tanda niya yung tinatawag na fi ayatihil kauniyya. Sa mga libro ng aqida, laging binabanggit ang al-ayatul kauniyya wal ayatul syar'iyya. Ang syar'iyya naman o pambatas na tanda ay ang mga tanda, yung mga himala ng Quran at mga ayat mismo ng Quran ang tinutukoy diyan. Tapos sabi ng mga akta, paggawa ng mga pagtalima at pag-iwan ng mga pagsuway at nabawasan ito sa pamagitan ng pagkamangmang kay Allah, pagkalingat, ghafla sa mga pansansinukob na tanda. Pansansinukob, yung tinutukoy dito, yung mga nilikha sa universe na ito na ating nakikita na tanda. Pansansinukob na tanda niya. Pansansinukob. Ito yung mga tanda na nakikita. Nakikita natin mga kapatid sa mga kahanga-hanga niyang nilikha. Mga nilikha sa buong universe na ito. Tapos binanggit ang author, pag-ayaw, sana yon? Pag-ayaw sa mga pambatas na tanda niya at pagwawala ng mga pagtalima at paggawa ng pagsuway. Kaya naman, ang pananampalataya ay nadadaragdagan at nababawasan niya ng ating aqida. Sa ibang sikta ay hindi. Nadaragdag ito sa pamagitan ng pagtalima o paggawa ng mga mabubuting gawa. At nababawasan ito sa pamagitan naman ng pagsuway o paggawa ng mga kasalanan. Kaya naman sa isa sa mahalaga at malalim na pananampalataya ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na ang iman ay nadadagdagan at natural lamang na sinasang-ayunan po mga kapatid ng ating sentido komon o matinong pag-iisip na lahat ng bagay na nadadagdagan, ito rin naman ay nababawasan. Kaya sinipin na may akda dito yung isa pang aya na ang salin, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, at kapag binika sa kanila ang mga tanda ay nadaragdagan sila ng pananampalataya. Ito yung mga dalil na ang ating iman ay nadagdagan at nababawasan. Sa isa pang aya sa Surah At-Taubah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Sa 124 ng Surah At-Taubah. At ang last na aya, huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu. Yan ang dalil. Yan ang dalil. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dadako tayo mga kapatid sa pang-apat. Ang pananampalataya ay nagkakalamangan. At insyaAllah, kung ang pananampalataya ay nagkakalamangan, gayon din naman ang bawat isa sa atin na mga mananampalataya
ay nagkakalamangan, ibig sabihin, nagkakaiba-iba. Ang pananampalataya nagkakalamangan at ang ilan sa mga katangian nito ay higit na mataas sa iba. Nang ilan sa mga katangian na ang tinutukoy dito sa lingwaheng Arabic na khisal, na ang salin katangian, yan ay tumutukoy sa mga gawaing pagtalima sa mga utos ni Allah o mga paggawa ng mga mabubuting gawa o paggawa ng mga ibadat sa ikalulugod ni Allah. Ang iba't ibang uri ng mga ibadat at mga mabubuting gawa na ito ay nagkakalamangan sa iba't iba, nagkakaiba-iba, hindi magkapariho. Ito ay narapat na alam ng mga mananampalataya na kabilang sa ating akida na ang mga uri ng mga gawaing pagtalima ay hindi po magkapariho, nagkakaiba-iba siya. Dahil sa ang pananampalataya ay nadadagdagan at nababawasan. Gayon din naman, may mga uri ng gawaing pagtalima na nakalamang sa iba pang mga uri. At natural lamang din na ang mga nakalamang na ito ang higit na mabilis sa pagdadagdag ng pananampalataya. Gaya ng nasasaad sa naunang binanggit na hadith, sabi ng may akda, yung hadith na atin ang sinipi, ang pananampalataya ay may higit na 70 o higit na 60 sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsabi ng walang Diyos maliban kay Allah, pagsasabi ng la ilaha illallah, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakapipinsala palayo sa daan, at ang pagkakaroon ng hiya ay bahagi ng pananampalataya. Na kung saan sa salitang ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya faaqbaluha, dito sa hadith na ito, faaqbaluha, ang pinakamainam sa mga ito, wa adanaha, at ang pinakamababa sa mga ito, kung mapansin nyo sa hadith, ito po ay nagtuturo sa atin na mayroong lamangan at pagkakaiba-iba sa mga uri ng mga gawaing pagtalima. Ang iba't ibang mga ibadat at ang iba't ibang mga mabubuting gawa ay hindi magkakapariho, at ito ay marami. Ito ang dalil natin na nagpapabulaan, mga kapatid, sa mga ligaw na sikta. Inshallah, baka matalakay pa natin kung mayroon pa tayong oras. Tulad ng pagtatanong halimbawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maaaring nadaanan ninyo ang mga hadith na ito. Halimbawa, may nagtatanong sa propeta, ayul imani afdal, kung anong ori ng iman afdal ang pinaka mainam. Ang iman na tinutukoy dito ng nagtatanong kung anong ori ng mga mabubuting gawa, anong ori ng mga mabubuting gawa ang pinaka mainam. Ito ay nagtuturo sa atin ng pagkakaiba at kahalagahan at kahigtan ng mga ori o ng mga ori ng iman o mga ori ng mga mabubuting gawa. Halimbawa, mayroon pang nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sa halip na ginamit niya ang word na iman, ang ginamit mismo ng nagtanong, ayul amal ahabu ilallah, anong gawain ang pinakaiibig ni Allah? Ito rin ay batayan na ang iman o mga gawaing pagtalima ay nagkakalamangan o nagkakaiba-iba. Kung ang mga katangian o mga ori ng mga gawaing pagtalima sa ikalulugod ni Allah ay nagkakalamangan at nagkakaiba-iba, gayon din naman, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay nagkakalamangan. Tayo, mga kapatid, ay nagkakalamangan at nagkakaiba-iba din. Hindi pariho, hindi tayo magkakapariho kung iman ang pag-usapan. Kaya sinabi ng mga akda, ang mga may pananampalataya kaugnay rito ay mga nagkakalamangan. Ang iba sa kanila ay higit na ganap sa pananampalataya kaysa sa iba, gaya ng sinabi ni Allah. Ito ngayon ang dalil. At ang dalil na ito, mga kapatid, napakahalaga ito nating dalil sa ating pananampalataya sa Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Sikapin nating memoryahin ang aya na ito sa Surah Fatir number 32. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Okay. Isali na kaagad natin, wag nating basahin ng lubos-lubusan. Sabi ng may akda, pagkatapos pinamana namin ang aklat sa mga hinirang namin mula sa mga lingkod namin. Okay, sa salitang ito, nagsasalita dito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa mga mu'min at mga pangkat ng mga mananampalataya. Pansin niyo ang sunod. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ngunit mayroon sa kanila na tagalabag sa katarungan sa sarili niya. Ng api sa sarili niya. Yan ang pinakamababa. Pangalawa, mayroon sa kanila na katamtaman. Faminhum muqtasid. At ang pangatlo, itong pinakamataas. At mayroon sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan. Sabiqun bil khairat. Mga kapatid, no, gusto kong pagdiinan na ang mga mananampalataya ay tatlong pangkat. Una, zalimul li nafsi. Ito yung una. Na ang salin, tagalabag sa katarungan sa sarili niya. Sila ang nang-api, ayon sa Quran, nang-api sa mga sarili nila sa pamagitan ng pagkukulang sa pagtupad sa mga tungkulin. Gumawa ng mga malalaking kasalanan habang nananatili pa sa kanila ang asulul iman o pinakamababang iman na paniniwala sa tauhid. Tandaan po natin, ang pinakamababa ay zalimul li nafsi. Tagalabag sa katarungan sa sarili niya na kahit ano pa kalaking kasalanan ang nagagawa ng isang Muslim, nananatili pa rin siyang Muslim o nananatili pa rin siyang mu'min. Yan ang ating paniniwala sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. At ang ikalawang pangkat, faminhum muqtasid. Faminhum muqtasid, mayroon sa kanila na katamtaman. Sila ay higit na mataas kaysa sa una. Tinatawag sila na muqtasid, katamtaman na tumutupad sa mga tungkulin, umiwas sa mga ipinagbabawal at sumunod sa mga inutos. Ito lang ang pansin nyo ha mga kapatid, sumunod sa mga obligado, umiwas sa mga haram. Pero, itong mga muqtasid, pansin nyo, pero hindi sila nagparami ng mga mustahabbat na mga gawain kanais-nais. Halimbawa, 5 times na sala lamang ginagawa nila, pero hindi na sila nagsasara ng mga sunnah. Kunyari, nagpapasting sa buwan ng Ramadan, pero yung mga sunnah ng mga pagpapasting hindi na nila ginagawa. At hindi rin nag-iwan ng mga makruhat. Halimbawa, yung mga bagay na may mga alinlangan, hindi tiyak, haram halal, wala na sila pakiano, hindi man pala tiyak, di gagawin na natin. Yan sila, yun ang tinatawag na mga muqtasid. Samantalang ang ikatlo, kung inyong mapapansin, yung ikatlo, sabiqun bil khairat, sila ang pinakamataas sa ang antas. Tinatawag sila ni Allah na mga, ang salin, nangunguna sa kabutihan. Sila ang mga tumupad sa mga tungkulin at obligado, umiwas sa mga ipinagbabawal, at di kagaya doon sa mga muqtasid, ang mga sabiqun bil khairat, hindi lamang yung mga obligado ang ginawa nila, pati ang mga sunnah ay ginawa pa nila, nagparami sila ng mga mustahabbat. Gayon din naman, kung ang mga muqtasid, yung mga katamtaman, ay gumagawa ng mga makruhat, ang mga sabiqun bil khairat na ito, iniwan nila ang mga makruhat, yung mga kasuklam-suklam. Sila ang pangkat na nangunguna sa kabutihan, tinatawag yung sabiqun bil khairat, at ito ang pinakamataas na antas. Na kung saan, kung ituloy natin ang pagbabasa sa surah na ito, na hindi na sinipi ng may akda dito, na ang tatlong ori na ito ng mga mananampalataya
sa aya number 33, Jannatu adni yadkhulunaha, ang mga hardin ng Adn ay papasokin nila, na nangangahulugang lahat sila ay papasok sa paraiso, pero ayon sa kanilang mga antas. Ibig sabihin, ang mga valim linafsi, ang mga nang api sa kanilang mga sarili sa pamagitan ng paggawa ng mga malalaking kasalanan at di pagsunod sa mga obligasyon sa Islam, bago sila papasok sa paraiso, dadalisayin mula sila sa impyerno. Kaya dito ang sunod na binanggit ng may akda, ito ay binuod na lamang niya ang tatlong uri na ito ng mga mananampalataya. Basahin natin ng mabilisan. Ang sino man nagsasagawa ng dalawang pagsasaksi habang naniniwala sa kahulugan nito na sumusunod sa hinihiling ng mga ito ay nakapagsagawa nga ng batayan ng pananampalataya. Ibig sabihin ng batayan pananampalataya, pinakamababang antas ng iman na hindi pwedeng lampasan. Gumagawa ng mga malaking kasalanan, pero nanatili ang pananampalataya sa tauhid. Tapos, ang sinumang nagsagawa ng mga kinakailangan at nag-iwan ng mga ipinagbabawal ay nakapagsagawa nga ng pananampalataya na kinakailangan. Ito naman yung mga muqtasid, ang mga katamtaman. Ang sinumang nagsagawa ng mga kinakailangan at mga itinuturing na kaibig-ibig at nag-iwan ng mga ipinagbabawal ay nakapagsagawa nga ng ganap na pananampalataya. Okay, ngayon, kabilang sa mga paksang kaugnay sa paksang iman, ay ang paksa na tinatawag ng mga ulama na pagpapasubali, pero lalaktawan muna natin siguro ito. Maaring basahin na lamang ninyo sa sinin ko kay Sister Rabia, o kaya ang detalye ng lecture na ito, pwede ko rin isid sa inyo ang link, inshallah, pagkatapos nito. Lalako tayo dito sa ikapito. Hindi naalis ang pagkalarawan ng pagkakataglay ng pananampalataya ng tao dahil sa pagkakaroon ng mga pagsuway at malalaking kasalanan. Ang katangiang mananampalataya o mu'min ng isang tao ay hindi naalis dahil sa pagkakasala ng mga malalaking kasalanan. Tandaan natin yan. At yan ang ating paniniwala sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sinabi ng mga akda, pagkos nakapabawas ito sa kabila ng pananatili ng iman. Sapagkat ang iman, kung ating itong ilarawan mga kapatid, isa sa mga scholar dito, sabi nila, imagine natin, sabi niya, ang tinatawag na iman ay gaya sa punong kahoy. Mayroon itong puno na may mga ugat at mayroon itong mga sanga. Kung naalis ang isang sanga dahil sa paggawa ng kasalanan o tumubo ang isang sanga dahil sa paggawa ng isang pagtalima o mabuting gawa, ang puno ay nananatili, pero ang mga sanga ay maaaring mababawasan o madadagdagan. Kaya sabi ng mga akda, ang mananampalatayang nakagawa ng malaking kasalanan ay isang mananampalatayang nagkukulang ang pananampalataya. Isang mananampalataya dahil sa pananampalataya at isang suwail dahil sa malaking kasalanan niya. Hindi ito lumalabas sa kapaniwalaan sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi siya lumabas sa relihiyong Islam, nananatili siyang mu'min at hindi pananatilihin sa impyerno sa akhirah. Ibig sabihin, temporaryo siyang parususahan sa impyerno, pero dahil sa nanatili sa kanya ang iman sa tauhid, papasok pa rin siya sa paraiso.
Ito ang paniniwala, mga kapatid, ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, na ang mananampalataya na kagawa ng malaking kasalanan ay nananatiling mananampalataya. Ngunit ang mananampalataya na kulang ang pananampalataya, siya'y mananampalataya sa aslul iman o pinakamababang iman dahil sa nananatili pa sa kanya ang pananampalataya sa tauhid. Kasabi ng Mayasda, isang mananampalataya dahil sa pananampalataya at isang suwail dahil sa malaking kasalanan niya. Hindi ito lumabas sa kapaniruan sa mundo at hindi panatilihin sa impyerno sa kabilang buhay. Bagkus ito ay nasa ilalim ng kalooban ni Allah. Okay? Nasa ilalim ng kalooban ni Allah. Kung luluobin naman niya ay magpaproses siya rito ayon sa sukat ng pagkakasala nito o ilan sa pagkakasala nito, at ang kauuwian nito ay paraiso sapagkat makalalabas ito dahil sa pamagitan ng mga tagapamagitan, yung mga syafa'a, dahil sa awa ng pinakamaawain sa mga naaawa. Ibig sabihin na maaaring ipahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsyafa'a. Halimbawa, isa sa mag-anak mo ay shahid, siya ay makapagsyafa'a sa mga makasalanang mga kamag-anak nila na sa impyerno, o kaya dahil sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hahanguin kanya sa impyerno, na kung saan nagsabi si Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Tunay na si Allah ay hindi nagpapatawad, natambalan siya at nagpapatawad siya sa anumang mababa paroon sa sinumang loobin niya. Ang sinumang nagtambal kay Allah ay gumawa nga ng isang kasalanang sukdulan. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang hadith na ating basahin, ang salin, papasok sa paraiso ang mga maniran sa paraiso at sa impyerno ang mga maniran sa impyerno. Pagkatapos magsabi si Allah, magpalabas kayo sa sinuman sa puso niya ay may kasimbigat ng buto ng mustasa na pananampalataya. Kaya palabasin sila mula roon na nangitim na sila, saka itatapon sila sa ilog ng haya. Okay, ito yung hadith, batayan ito na ang mga makasalanan, gumagawa ng mabigat na mga kasalanan, habang nanatili pa ang aslul iman o pananampalataya sa tauhid, sila ay hahanguin pa rin sa impyerno at papasok sa paraiso. Sa isa pang hadith, ang salinang ating babasahin, lalabas mula sa impyerno ang sinumang nagsabing walang Diyos kundi sa Allah, samantalang sa puso niya ay may timbang ng isang sibada na kabutihan. Lalabas mula sa impyerno ang sinumang nagsabing walang Diyos kundi si Allah, samantalang sa puso niya ay may timbang ng isang trigo ng kabutihan. At lalabas mula sa impyerno ang sinumang nagsabing walang Diyos kundi si Allah, samantalang sa puso niya ay may timbang ng isang katiting na kabutihan. Ngayon, dadako tayo sa sinabing ito ng may akda. May naligaw nga sa usaping ito na dalawang pangkatin. At inshallah, kukunti na lang ito. Dalawang pangkat, una wa'idiyya at saka mga murji'ah. Dalawa lang itong ating tatalakayin. Na ang al-wa'idiyya, ito yung mga naniniwala sa pagpapatupad sa banta, wa'id, at pagkakaiba at pagkakaila, yung di nila pagkilala sa syafa'a sa panig ng mga nakagawa ng malaking kasalanan, kabilang sa mga taga-suway, kabilang sa mga naniwala sa tauhid. Sila ay dalawang uri. Ang mga pangkat na nilikaw sa paksampanampalataya na tinahak nila ay ang pagpapalapis sa malaking yung mga malala, yung pagpapalabis o malala na pagka-istrikto
Ang una dyan ay ang Al-Wa'idiyya. Sila ang maniwala na ang mga Muslim na ito na gagawa ng mga malaking kasalanan ay walang hanggang magdurusa sa impyerno na taliwas sa ating pananampalataya sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang unang uri ng Wa'idiyya, ang mga Khawarij. Ang mga Khawarij ang mga taong unang gumawa ng bid'ah sa Islam. Hinatulan nila na naging kafir na ang sinumang gumawa ng mga malalaking kasalanan. Kapag nagsinungaling daw, nagnakaw, nakiapid, nanlibak, at iba pang mga gaya nito na mga kasalanan na nagawa ng isang Muslim, siya ay lumabas na sa Islam at naging kafir na. Sabi ng mga akda, ang mga naniniwala na nakagawa ng malaking kasalanan ay lumabas sa pananampalataya at pumasok na sa kufur. Kaya naman siya isang kafir. Ang hatod daw ay kafir sa mundong ito at mamamalagi sa impyerno doon sa akhirah. Wala nang pag-asang papasok sa paraiso. Bakit ganito ang kanilang paniniwala, mga kapatid? Sapagkat naniniwala sila na ang pananampalataya ay isang uri lamang, samantalang natalakay na natin na ang iman ay 3 uri. Gayon din naman ang mu'min ay 3 uri. Hindi nila tangkap ang 3 pangkat. Yung 3 pangkat na ating nang natalakay, pangkat ng mga mananampalataya na kung saan nagkakalamangan at nagkaiba-iba ang antas na sinabi ni Allah sa Surah Fatir na sinabi ko sa inyo, mga kapatid. Sikapin nating memoryahin ang ayat na ito, number 3 dito ng Surah Fatir. Ang pangalawa ay ang Mu'tazila, ang mga naniwala na nakagawa ng malaking kasalanan ay lumabas sa pananampalataya at hindi daw pumasok sa kufur. Kaya naman siya na sa isang antas sa pagitan ng 2 antas sa mundo, hindi mu'min at hindi rin kafir, na mamamalagi sa impyerno sa akhirah. Kaya iba sa Khawarij ang mga Mu'tazila na ito na nakagawa ng mga malaking kasalanan ay lumabas na sa iman at pumasok sa kufur. Ang paniwala naman ng Mu'tazila na ang mga gumawa ng malaking kasalanan ay lumabas na sa pananampalataya pero hindi sila pumasok sa kufur. Ngayon, saan daw sila napunta? Sila daw ay nasa isang antas sa pagitan ng 2 antas sa mundo, nasa pagitan ng antas ng iman at antas ng kufur. Hindi siya mu'min at hindi rin kafir. Ang hatol sa kanya sa akhirah ay walang hanggang paninirahan sa impyerno. Kaya naman ang hatol dito sa mundo sa mga gumawa daw ng mga laking kasalanan ay hindi mu'min at hindi rin kafir. At ang hatol naman sa akhirah ay pamamalagi sa nar. Ang mga Khawarij na nagpapalabis-labis, anong tawag dito? Mga extremist at malala. Ang pagka-istrikto ay sumang-ayon sa Mu'tazila na ang mga gumagawa ng mga malaking kasalanan ay lumabas na sa pananampalataya. Samantalang ang mga Mu'tazila, sila ay nag-invento ng paniniwala. Ito yung inventong paniwala na wala pang nauna na nakapag-invento nito. Ang paniwala na ang mga gumawa ng mga malalaking kasalanan ay lumabas daw sa iman. Subalit hindi naman sila pumasok sa kufur. Bago sila ay nasa isang antas sa pagitan ng 2 antas sa mundo. Sila nasa pagitan ng kufur at iman. Hindi sila mu'min at hindi rin sila kafir. Samantalang pansinin ninyo, pwede nyo i-check itong ayat na ito na aking inihanda sa Surah Taghabun number 2, mga kapatid. Huwaladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Sinabi ni Allah sa talata na ito na 2 uri lamang ang nilikha niyang tao, mu'min at kafir. Wala namang sinabi sa ayat na ito na mayroong nasa isang antas sa pagitan ng 2 antas, nasa pagitan ng mu'min at kafir. Ang hatol nila sa 3 ori daw na ito, na sila'y mamamalagi sa impyerno. Ang haka-haka nilang paniniwalang ito'y tinugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ating binasa sa unahan ng libro. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nilinaw po ni Allah sa talatang ito na maaring memoryado nating lahat na lahat ng mga kasalanan ay pinapatawad niya maliban lamang sa shirk. Ang aya na ito na aking binasa, i-check ninyo sa Suratul Nisa number 48 at inshallah nandiyan naman sa ating libro. Shirk lamang ang hindi niya pinatatawad. Ayon sa talata na ito na ang gumawa ng mga malaking kasalanan ay hindi mamamalagi sa impyerno kung pagdusahin man sila ni Allah dahil sa mga kasalanang hindi nila napagsisihan. Maliban sa mga talata ng Quran na kagaya sa talatang ito, pinabunuan din po mga kapatid ang paniniwalang ito ng mga Khawarij at Mu'tazila ng mga hadith tungkol sa syafa'ah na maaaring nabasa na rin natin ang maraming mga hadith tungkol sa syafa'ah na isa sa mga hadith na aking binanggit kanina, yung shahid ay pwedeng magitan, pwedeng magsyafa'ah sa kanyang mga mag-anak. Ngayon talakayin natin ang pinakakaunti na lang at dito tayo magtatapos. Ang tugon sa Wa'idiyya ay sa ilang paraan kabilang sa mga ito. Una na si Allah ay kumilala sa pananampalataya at nagpanatili sa pagkakalarawan ng kapatirang pananampalataya para sa nakagawa ng malaking kasalanan dito sa mundo gaya ng nasasaad sa sinabi niya, Ya alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Tingnan ninyo ang aya na ito na sinipi ng may akda na kung saan dito muna nilinaw ng mga akda na hindi inalisan daw ni Allah ang mga nakagawa ng malaking kasalanan ng katangiang pagkakapatiran sa pananampalataya. Sa talatang ito na sinipi ng may akda, bagaman siya ay mamamatay tao, ay kinilala pa rin ni Allah na siya ay isang mu'min sa pagsasabi ng faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Ngunit ang sinumang pinagpaumanhinan ng kapatid niya, tingnan nyo, bagaman nakagawa ng malaking kasalanang pagpatay, ay pinananatili pa rin ni Allah ang pagkakalarawan sa kanya bilang kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, pinagdidiinan ko ang bagay nito kasi sa ating bansa, marami tayong mga kapatid. Marami po tayong mga kapatid. Bagaman maaaring hindi nila alam ang akida ng mga Wa'idiyya na ito at mga Mu'tazila. Sa atin, karaniwan na lang kapag ang isang Muslim ay may mga krimen na nagagawa. Sinasabi nila, Musliman lang yan. Hindi yan tunay na Muslim. Wallahi mga kapatid, yan ay labag sa ating akida. Tinawag niya ang pumatay na kapatid ng pinatay. Na kung saan, sa isa pang aya, ito ating babasahin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Tingnan nyo, ayon sa aya na ito na ating binasa, bagaman ang dalawang pangkat ay nag-away-away at nagpatayan, ay tinawag pa rin sila ni Allah na ta'ifatani minal mu'minin. Dalawang pangkat kabilang sa mga mananampalataya. Tapos sa isa pang aya, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sa talata namang ito, pinagtibay ni Allah ang pagkakapatiran sa pagitan ng dalawang pangkat na nagigiyera, naglalaban. Bagaman, ang pagpapatayan ay kabilang sa malalaking kasalanan. Tapos,
sinabi ng may akda sapagkat nag-ugnay siya ng dalawang pangkating naglalaban sa pananampalataya at kumilala siya sa dalawang panig ng kapatiran sa iman. Dito sa ikalawa na si Allah ay magpapatawad sa anumang bukod pa sa shirk sa sinumang niloob niya. At magpapalabas mula sa impyerno ng sinuman sa puso nito ay may pinakamababang kasimbigat ng buto ng mustasa na pananampalataya gaya ng nagkasunod-sunod na pagpapaabot hinggil doon ng mga hadith ng syafa'ah. Matapos banggitin ng may akda ang unang pangkat na naligaw, sunod niyang binanggit ang isa namang pangkat na salungat sa paniniwala sa unang nabanggit na wa'idiyah. Ito naman yung murji'ah. Ang mga murji'ah, ang mga naniniwala sa pag-aantala sa mga gawain, ibig sabihin ang pagpapaliban ng mga ito sa katawagan ng pananampalataya sapagkat ang gawain sa ganang kanila ay hindi na paloob sa pakahulugan ng pananampalataya at realidad nito. Sila kaugnay sa pagpapakahulugan ng pananampalataya ay ilang uri. Ang salita po mga kapatid na murji'ah ay nagmula sa salitang irja sa lingwaheng Arabic na nangangahulugan ng pag-antala. Tinawag silang murji'ah sapagkat inantala nila, ibig sabihin inalis nila ang paggawa bilang kondisyon sa iman. Paniniwala nila na hindi kabilang ang paggawa o anumang pagtalima sa pananampalataya. Hindi ito kabilang sa batayan ng pananampalataya ni maging sa realidad ng pananampalataya. Bagkos ang paggawa ay labas daw sa iman. Kaya naman, paniwala ng murji'ah ang gumawa ng malaking kasalanan ay isang mu'min na mayroong kamilul iman. Lubusan daw ang pananampalataya dahil walang malaking kasalanan. Dahil ang anuman daw na malaking kasalanan ang gagawin ng isang tao ay hindi nagkakaapekto sa pananampalataya. Samantalang ang ating paniniwala na ang malaking kasalanan na gagawin ng isang tao ay hindi maging kafir ang mu'min. Subalit ito'y nakakabawas sa iman at may babala sa kanya na pagdurusa sa impyerno. Pagkatapos nito ay babanggitin ng may akda ang mga antas ng murji'ah. Sabi niya, sila kaugnay sa pagpapakahulugan ng pananampalataya ay ilang uri. Okay, dito tayo magtatapos. Ang Jahmiyah. Ang Jahmiyah sila ang mga nagpakalabis-labis sa mga uri ng mga murji'ah. Ayon sa kanila ang pananampalataya, ang Jahmiyah, ang pananampalataya ay pagpapatuo ng puso, pagkakaalam ng puso lamang, kaya walang nagkapinsalang pagkakasala kasabay ng iman, kung paanong walang nagpapakinabang na pagtalima kasabay ng kufur. Naniwala sila na hindi nakaapekto daw ang anumang kasalanan ni pagtalima sa iman, kufur. Kagawa ka man daw ng kahit anong kasalanan, hindi ito nakabawas sa pananampalataya o gagawa ka man ng anumang mabuting gawa, ay hindi rin magpapakinabang sa kufur sapagkat sapat na raw sa paniniwala na magkaroon isang tao ng kaalaman at kinatotohanan niya ito sa puso. Ano man ang gagawin niyang kabutihan ni kasalanan ay hindi magkakaapekto sa iman at kufur. Ito ang sikta ni Jahm bin Safwan at mga taong sumang-ayon at sumunod sa paniwala niyang ito. Ito ang paniwala na kabulaanan. Bakit? Sapagkat sa Quran na maging si Firaun ang dalil natin mga kapatid laban sa kanilang pananampalataya. I-check ninyo sa Suratul Namal number 14 na kung saan ito ay patungkol kay Faraon at mga alipuris ni Faraon. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Nagkaila sila sa mga ito samantalang tumiyak sa mga ito ang mga sarili nila. Kayo din naman ang mga yung mga musyrik ng Quraysh. Alam natin sa ating akida na kumilala sila na si Allah ang tagapaglikha.
Si Allah ang tagapag-tustos, tagapagmay-ari. Siya ang mudabbir, na siya ang nagpapakain sa lahat ng mga nilikha at hindi siya nangailangan ng alinman sa kanyang mga nilikha. Pero ang pagkilala ng mga musyrik na ito ng Quraysh noon sa panahon ng propeta, ito'y hindi naman nagpakinabang sa kanila. Hindi ito nagpasok sa kanila sa Islam. Maging ang demonyo, ayon nga sa Quran, dito sa Surah As-Sad, number 82, pansinin ninyo, i-check ninyo mga kapatid ang ayan na ito, na maging ang demonyo ay kumikilala din kay Allah bago siya ay nanumpa pa sa pangalan ni Allah. Itong ang aya, Qala fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Sabi ng demonyo, nagsabi ito, kaya sumpa man sa kanyang izza, sa iyong kapangyarihan, o Allah, talagang maglilisya nga ako. Ibig sabihin maglilisya, ililigaw ko ang mga tao. Ang demonyo, alam natin, siya ang pinaka-amir ng kufur, pero siya mismo'y kumikilala kay Allah at nanumpa pa sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Allah. Kaya naman ang paniwala ng Murji'ah na ang kaalaman at pagpapatotoo ng puso ay sapat na upang ang tao ay maituring na pumasok na sa iman. Ito po mga kapatid ay kabulaanan. Pagkatapos nito mga kapatid, binanggit ng may akda ang isa pang pangkat at dito na tayo magtatapos sa karamiya. Ang pananampalataya ay pagbigkas ng dila lamang. Hanggang bigkas lamang ng dila. Wala nang paggawa, ni pagpapatuo ng puso, ni paniniwala, ni pagsunod. Tinawag ang grupong ito mula sa pangalan ni Muhammad bin Karam As-Sijistani. Ito po ang naibang paniniwala na ang pananampalataya ay hanggang pagbigkas lamang ng dila. Ang sinumang nagsabi na siya ay mananampalataya ay sapat na raw kahit pa wala ang taos-pusong pagsasyahada, taos-pusong pagpapatotoo. Ang paniniwalang ito ay pinabulaanan mismo ni Allah. At ang kasagutan nito, number 1 lamang na aya ng Suratul Munafiqun. I-check na lamang ninyo ang aya na ito, na kung saan sa paniwala nila, kahit ang isang tao daw ay hindi nagpapatotoo sa pagitan ng puso, sapat na ang pagsasabi ng dila. Siya ay tinuturing ng mu'min. Kahit sabihin pa sa kanila nang nagbanggit ng shahada, halimbawa, sabihin kunyari nang nagshahada na dating Kristiyano, kafir. Binanggit ko lamang ang shahada ng pakitang tao. Hindi taos-puso ang pagbanggit dahil wala naman akong hangaring pumasok sa Islam. Ang turing pa rin nila sa ganitong ori ng tao ay isang mu'min. Ang paniniwalang ito'y salungat sa salita ni Allah at salungat mismo mga kapatid sa matinong pag-iisip ng tao. Bagkus ito ang tinatawag na nifaq. Nifaq ang nakalulungkot mga kapatid. Gusto kong banggitin ito. Dito ko tapusin. Dito sa Saudi, sa mga Filipino sections ng halos lahat ng mga da'wah center dito sa Saudi. Ang estilo ng da'wah, iiponin ang mga Pinoy sa isang kumpanya. Matapos ang lecture, patatayuin ang mga kupar, ipasyahada na nilansi lang, na hindi alam na sila pala ay nag-Muslim na. Tiyak na marami sa inyo nakapanood ng mga video kunyari sa Facebook ng mga pasyahada ng maramihan, hundreds, hindi lamang sa Facebook, dito sa Kingdom, maging dyan sa Pilipinas. Ang mga estilo ng da'wa na ito ay tinatawag sa sinaunang salita, karimari-marim, kasuklam-suklam, kamuhi-muhi. Inshallah kung lalabi ni Allah,
Kung mabigyan pa ako ng pagkakataon makapag-deliver ng isa pang lecture, nais kong ibahagi sa inyo ang isa pang paksa, ang realidad ng da'wa. Kaya din sa Pilipinas mga kapatid, marami akong nabisitang mga masjid sa Mindanao, maging sa Luzon, na pinatayo para sa mga balik Islam puno. Pero pareho ang kwento. Sa lugar ay maraming pinasyahada, kaya pinatayuan ng masjid. Siyempre natuwa ang Arabo na nag-sponsor sa da'wa. Marami ang nagsyahada sa isang bayan. Pero ang mga nagsyahada na iyon, kahit isa ay walang pumupunta sa masjid. Bagpos sila ang matitinding galit. Sila ang matitinding galit sa reliyong Islam at mga Muslim. Bakit? Ikaw ba naman ang lansihin at lokohin? Matutuwa ka ba? Hanggang dito lang mga kapatid. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'alana wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasensya na, hindi ko napapansin. Tuloy-tuloy yung aking pagsasalita. Sobra na tayo ng isang oras na yata at kalahati. Pasensya na mga kapatid, at ako na ay mag-out. Muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم أستاذ وجزاك الله خير الجزاء Ustad, no, sa napakagandang mga topic natin ngayong gabi o hapon. Alhamdulillah. Naway marami po tayong napulot na aral, no, at kapakipakinabang, no, ng mga kaalaman mula sa kanyang mga ibinahagi, no. Mga paalalang dapat natin isabuhay upang mas mapatatag ang ating mga iman, no, at pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Ustad, pagpalain na kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway ito rin ito bilang bahagi ng inyong mabubuting gawain sa araw ng paghuhukom. Allahumma amin. Inshallah, Ustad, hindi po ba kayo tatanggap ng tanong po kahit 3 lang? Wallahi, may naghintay sa akin. Pasensya na mga kapatid. Okay po, Ustad, no problem. Okay, well, alhamdulillah, dahil wala tayong question and answer, inshallah next or bukas, meron naman inshallah. Bilang, ano ba tawag dito? Alhamdulillah, no? Summa alhamdulillah, hindi mo natatanggap ang ating buting Ustad ng mga tanong dahil nagmamadali or may gagawin pa ang ating buting Ustad, no? Ustad, once again, maraming salamat po sa inyong presensya at pagbabahagi ng mahalagang kaalaman ngayong hapon o gabi. Tunay pong isang karangalan para sa amin na mapakinggan kayo, no, at matuto mula sa inyong mga aral. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, naway may sa buhay natin, no, ang natutunan natin ngayon, naway mayroon tayong napulot, no, at gawin natin itong gabay sa ating araw-araw na buhay bilang mga Muslim. Alhamdulillah, muli, maraming salamat po sa inyo, Ustad, at sa ating mga ukhti na nakiisa, no, nag-attend sa ating Muhadhara Islamiyya online. Naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan sa ating mga gawain at gawin tayong mga taong mga may dalisay na layunin sa kanyang pag-alilingkod. Alhamdulillah, marahil dito na po natin tapusin, no? Nagtatapos ang ating online muhadhara. Jazakum